Hindi pa rin mapasok o mapuntahan o tinatawag na isolated pa rin ang bayan ng Kasiguran. Isa yon sa mga lugar na napuruan ng pananalasa na Bagyo Labuyo sa lalawigan ng Aurora. Sa bayan naman ng Dinalungan, bukod sa mga nawasak na mga struktura, problema rin ang kawalan ng supply ng kuryente at posibleng magtagal daw yun ng mahigit 1 buwan. Mula sa Dinalungan, Aurora, nakatutok live at eksklusibo si Victoria Tulan. Victoria. Mike, isinailalim na nga sa state of calamity ang 3 bayan dito sa Northern Aurora. Ang Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Dito sa Dinalungan, umabot na raw sa 75 million pesos ang halaga ng mga nasirang ari-arian ayon sa lokal na pamahalaan. Kanina naman, Mike, ay sinubukan nating pumunta sa bayan ng Kasiguran. Sinubukan namin pumunta sa Kasiguran Town proper dito sa Aurora. Mula Dinalungan ay halos 30 minuto lang naman daw ang layo nito. Pero sa buka na lang ng Kasiguran kami nakarating. Pilitin man nating pumunta sa Kasiguran ay mukhang hanggang dito na lang tayo sa ngayon. Napakarami kasi mga troso na gaya ng isang ito na nakaharang sa kalsada at hindi nga kakayanin ng malalaking sasakyan. Ayon pa sa mga residente, bukod sa mga poste at sa mga puno ay may isang tulay din na nasira. Delikado rin ang rough road lalo na at tinangay rin ng rumaragasang tubig ang lupa. Nakasalubong namin si First Lieutenant Jesse Gayas na miyembro raw ng Philippine Army. Galing daw sila sa kabayanan ng Kasiguran at naroon din nang bumayo ang bagyo kahapon. Ay 90% po ng municipality ng Kasiguran is totally na salanta po ng bagyo. Tapos pagdating po sa barangay Kalangkwasan po ng Kasiguran, naputol po yung tulay doon. Nagawa po doon sa rubber boat po. Yun po ang alternative na transportation doon. Kanina, namataan namin ang ilang helicopter na papunta sa direksyon ng Kasiguran. Posibleng helicopter daw ito ng NDRRMC. Ang 72 taong gulang na si Magdalena Camacho na taga Kasiguran, umaasa raw sa relief goods lalo't malapit na silang maubusan ng pagkain. Kamahal na pa naman ang bigas. Oh, yun ang problema namin. Maigi nga, may mga tanim kaming kamuting kahoy sa paligid namin. Sa Dinalungan, Aurora, nakapanlulumo ang pinsalang iniwan ng Bagyong Labuyo. Sa Barangay Poblacion Zone 1, wasak na wasak ang bagong renovate na covered court. Halos walang natira sa mga bubong nito na nagmistulang nilamukos na papel. Ang mga bahaging nilipad sa katabing puno na natagpuan. Problema rin ang tirahan ng mga residente. Ang kubong ito, binuhat daw ng hangin. Ang ibang bahay halos nagkapira-piraso. Talagang napakalaki ng damage, ma'am. Meron kami ditong nakita, isang warehouse. Walang natira kahit ulo, kahit haligi. Ang headquarters ng mga pulis na wala ng kisame. Sa di kalayuan, matatagpuan ang Aurora Biomass Center na nagsusuplay ng kuryente sa ilang bahagi ng Dinalungan. Sa bangis ng Bagyong Labuyo, kalansay na lang ng struktura ang natira. Dahil nasira ang pinagkukunan ng kuryente, brown out sa buong Dinalungan. Isa ang Dinalungan sa 3 bayan sa Northern Aurora na idineklarang under state of calamity. Ayon kay Dinalungan Mayor Tito Tubigan, 75 million pesos na ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Ang pinakamataas namin gawin dito is mag-appeal sa Provincial Government of Aurora na pakilusin ang DPWH Aurora Engineering District para ma-restore ang roads. Wala naman kaming equipments para isagawa yan. Ang kuryente, ito ay managed and operated by the National Power Corporation through the Aurelco na sila ang bumibili ng power. Pinakamataas din gawin namin is mag-apila sa kanila para ma-restore. Mike, yung nakikita nyo ngayon sa screen ay yung mga nilipad na yero nitong nasirang covered court sa aking likuran. Sa lakas nga ng hangin ng Bagyong Labuyo ay nagkayupi-yupi na ang istruktura, lalo na yung mga bubong. Sa kabila naman ng mga pinsala, Mike, ay may good news pa rin tayo. Kanina ay may ilang opisyal mula sa Baler na nakapunta na dito sa Dinalungan. Ayon sa kanila, madadaanan na yung mga bundok pero ng mga malalaking sasakyan lamang gaya ng mga 4x4 dahil daw malambot pa yung mga daan doon. Dahil dito, umaasa naman ang mga residente dito sa Dinalungan na maaabot na sila ng tulong. Isa pang good news, Mike, nakarating na rin dito sa Dinalungan ang GMA Kapuso Foundation at nakatakda na rin magbigay ng tulong. Samantala, pagdating naman sa lagay ng panahon mula kaninang umaga hanggang sa ngayon ay pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan. Mike? Maraming salamat, Victoria Tulad.